for the continuation of our topic, Agent of Social Stratification of Education. Stratification derived from the word strata or yung tinatawag nating pagkakategorya ng estados ng pamumuhay ng mga tao sa isang lipunan. Magkakaroon dito ng diskriminasyon. Paano nga ba nagaganap ang stratification? Nagkakaroon ng pagkakahati-hati o yung pyramid na tinatawag. Kung mayaman ka, ikaw ang nasa itaas, ikaw yung makapangyarihan, ikaw ang nasa tuktok ng pyramid. O ikaw naman ay nasa laylayan o ibaba, ikaw yung madalas na mahirap na individual o yung mga taong walang pinag-aralan. Diyan pumapasok ang salitang stratification. We have three agents of social stratification. First, family. Second, school. And third, occupation. When we say family, it plays a significant role in development of an individual. There are also factors that may affect a child which include the occupational status of his parents, the parents' attitude towards their children's schooling, and the expectation they have for their children. Sinasaad lang sa pahayag na yan na ang pamilya daw ay may mahalagang gampanin sa paghubog ng pagkatao ng isang individual. Halimbawa sa isang pamilya, kung ang magulang ay nagmula sa mayamang angkan o kilalang angkan, ang kanyang anak ay pag-aaralin sa mas maayos na paaralan sapagkat ang nais ng magulang sa kanyang anak ay magkaroon din ng magandang kinabukasan para sumunod sa kanilang yapak o sa kanilang tagumpay. Second agent of social stratification is school. When we say school, it refers to the division of school children into age groups according to ability and intelligence. Sa school o sa paaralan, ipinapakita rito ang stratification sapagkat may pagkakapangkat-pangkat na nagaganap batay sa kasanayan o sa kakayahan ng mga mag-aaral. Halimbawa, ang isang mag-aaral o ang mga mag-aaral na mahusay sa larangan akademiko o kaya naman ay mahusay sa larangan ng pag-awit at pagsayaw o yung tinatawag natin diversity of learning batay sa kasanayan at kakayahan ng mga mag-aaral. Kaya nagkakaroon dito ng pagkakapangkat-pangkat. The third agent of social stratification is occupation. When we say occupation, in modern societies, roles become more diverse and complex. Skills are learned through education system, and education has a lot to do with employment. The occupation follows mostly related to the skill and knowledge which has one required. Dumako tayo sa causes of social stratification o mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng social stratification. First, inequality. It exists because of natural differences in people abilities. Sinasaad lang yan na dahil daw sa inequality, nagkakaroon tayo ng stratification sapagkat bawat tao ay may kanya-kanyang kakayahan o iba't ibang kakayahan o abilidad. At dahil nga sa iba't ibang kasanayan at kakayahan ng isang tao, nagkakaroon tayo ng pagkakapangkat-pangkat o pagkahati-hati batay sa kanilang kasanayan. The second causes of social stratification is conflict. It occurs due to conflict between different classes using superior power to take a larger share of social resources. Sa madaling salita, ang conflict ay yung pagkakaroon na hindi pagkakaunawaan o hidwaan ng dalawang pangkat na nag-aagawan sila sa yaman o sa kapangyarihan na nais nilang makamtan. Ang ilan pa sa mga causes ng social stratification ay power, wealth, at instability. Dumako tayo sa theories of social stratification, conflict theory ni Karl Marx. Stratification is the result of the struggle among people for scarce rewards and fairness in society, because the haves are determined exploiters and equipped to preserve their advantage by dominating, exploiting the have-not or exploited. Conflict theory. People are motivated by self-interest. Group conflict is a basic ingredient of society. Those who do not have property can defend their interests less than those who have property. Economic institutions are of fundamental importance in shaping the rest of society. Those in power promote ideas and values that help them maintain their dominance. Sa kabuuan, pag sinabi nating conflict theory, dito nagkakaroon ng unequal society o hindi pagkakapantay-pantay ng pagtingin sa lipunan na madalas ang mga kapitalista
mayayaman o yung mga may makapangyarihan sa lipunan ang nakikinabang na dapat naman ay makinabang din ang mga nasa mababang antas ng lipunan. Para nagkakaroon dito ng dibisyon sa pagitan ng mayaman at mahirap. The second theory is functionalist theory. When we say functionalist theory, it refers that all the positions that have to be filled in a society were equally important and everyone were equally capable of doing their jobs. There would be no need of stratification. But this is not the case. Some tasks are clearly more necessary than others, and some require a great deal more talent and training. In other words, social inequality is viewed as both necessary and constructive. Functionalist theory, it emphasized the importance of social institutions such as the family, religion, and education for producing a stable society. Ipinapakita lang sa pahayag ng kabuuan ng functionalist theory na ang bawat o ang lahat ng aspeto o yung bumubuo sa lipunan ay magkakaugnay. Lahat sila ay may ginagampanan para sa kaunlad ng society. Kaya nga, functionalist theory, from the root word function, lahat ay may kahalagahan para makamit ang kapanatagan at katatagan ng isang lipunan. Sa kabuuan, naunawaan natin ang pagkakaiba ng conflict theory at functionalist theory. Tandaan natin, pag sinabi natin conflict theory, nagkakaroon dito ng hindi pagkakapantay-pantay o nagkakaroon dito ng hindi pagkakaunawaan ng mga tao sa lipunan. Kapag naman sinabi nating functionalist theory, dito ay mayroong kahalagahan o may parteng ginagampanan ang bawat nilalang sa lipunan.